Kung narinig mo na ang salitang banal na espiritu at gusto mong malaman kung ano ang ibig sabihin nito, saan ka magsisimula? Okay, kailangan mong magsimula sa page 1 ng Biblia. Bago likhain ang mundo, inilarawan ito bilang isang magulo at madilim na lugar. Pero sa ibabaw ng kaguluhan, naroon ang Espiritu ng Diyos, nag-aabang, nakahandang magbigay ng buhay, kaayusan, at ganda. Ganun pala. Pero ano ang espiritu ng Diyos? Para sa mga sumulat ng Biblia, ang Espiritu ay tumutukoy sa personal na presensya ng Diyos na sa salitang Hebrew ay ruach. Ruach. Ganyan. Parang kailangan mong i-clear ang lalamunan mo pagkatapos. So ano siya? Ganito yan. Ang ruach ay tumutukoy sa iba't ibang bagay pero ang pagkakapareho nila ay ang salitang enerhiya o lakas. Enerhiya. Paano yun? May enerhiya na hindi nakikita pero napapagalaw nito ang mga ulap at mga sanga ng puno. Tama. Ang hangin. Sa Hebrew, yun ang ruach. Okay? Ngayon, huminga ka ng malalim. So, nararamdaman mo ba yun sa loob ng katawan mo? Oh, ang hangin? Parang may enerhiya, di ba? Ang ginhawa sa katawan mo na nakukuha mo sa malalim na paghinga, ruach din yun. Ito rin ang salitang ginamit sa Biblia para ilarawan ang personal na presensya ng Diyos. Kagaya ng hangin at hininga na hindi nakikita, ganoon din ang Espiritu ng Diyos. Makapangyarihan ang hangin at makapangyarihan din ang Espiritu ng Diyos. At kung paano tayo nabubuhay sa paghinga, ganoon din ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat. Ganun pala ang ruach. Ngayon, habang tinutuloy natin ang kwento ng Biblia, makikita natin ang ruach ng Diyos na nagbibigay ng kakayahan sa mga tao para magtagumpay sa isang gawain. Ang unang tao sa Biblia na nakaranas nito ay si Jose. Sa tulong ng Espiritu ng Diyos, naintindihan niya at pinaliwanag ang mga panaginip. Pagkatapos, nangyari din ito kay Bezalel, isa siyang artist. Dahil sa Espiritu ng Diyos, binigyan siya ng karunungan at mga kakayahan. Binigyan siya ng kakayahang maging malikhain at gumawa siya ng magagandang disenyo sa tabernacle. Makikita din natin kung paano nagkaroon ng kapangyarihan ang mga propeta dahil sa ruach ng Diyos. Nakita nila mula sa pananaw ng Diyos kung ano ang mangyayari sa kasaysayan. Tama, ganun nga. At ito ang problema sa tingin ng propeta. Sa tulong ng ruach, lumikha ang Diyos ng mundo na talagang maganda. Ngunit mas pinili ng tao ang kasamaan. Talagang ginulo nila ito at inabuso. Ibang klaseng kaguluhan. Oo, tapos sinabi ng mga propeta na darating ang Espiritu, gaya ng sa Genesis 1. Pero ngayon ay babaguhin niya ang puso ng tao. Bibigyan ng kapangyarihan ng mga tao na tunay na mahalin ng Diyos at ang kanilang kapwa. Parang bago yan. Paano yan magagawa ng Espiritu ng Diyos? Paglipas ng mahabang panahon, ipinakilala sa atin si Jesus. Ganito nagsimula ang kanyang misyon. May magandang eksena kung saan binautismuhan si Jesus sa ilog ng Jordan. Oo, bumukas ang langit at bumaba ang Espiritu ng Diyos at dumapo sa kanya na parang isang ibon. Sinasabi sa kwentong ito na binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos si Jesus para simulan ang bagong nilikha. Nangyayari ito kapag nakikita natin si Jesus na nagpapagaling ng mga tao at pinapatawad ang mga kasalanan nila. Lumilikha siya ng buhay sa mga lugar na dati ay binabalot ng kamatayan. Ngayon, kinontra ng mga lider ng relihiyon ng Israel si Jesus at ipinapatay siya. Pero kahit nangyari ito, kumilos ang Espiritu ng Diyos. Sinabi ng mga unang alagad ni Jesus na nakakita sa kanya noong nabuhay siya mula sa kamatayan, na ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng lakas ang bumuhay kay Jesus. Ito ang simula ng bagong nilikha. Oo, at nagpatuloy pa rin ito nang magpakita si Jesus sa pinakamalalapit niyang mga alagad. Hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ninyo ang banal na Espiritu."
At pagkatapos nito, bumaba ang makapangyarihang espiritu at dumapo sa mga alagad niya. Para maging bahagi sila ng bagong nilikha. Ipapahayag nila ang magandang balita at matututunan nila kung paano mamuhay sa tulong ng lakas at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ngayon, nag-aabang pa rin ang espiritu sa madidilim na lugar. Oo, pinapakilala si Jesus sa mga tao. Binabago at binibigyan sila ng kapangyarihan para mahalin nila ang Diyos at ang kapwa. At ang pag-asa ng mga Kristiyano ay tatapusin ng Espiritu ang gawain na ito. Nagtapos ang kwento ng Biblia sa isang pangitain ng bagong mga tao na naninirahan sa isang bagong mundo na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos at ng Espiritu na nagbibigay buhay.